Welcome to our room. So, ayan, mag-quick room tour po tayo ngayon, guys. Dahil yun nga, nakalipat na kami ng accommodation dito sa Kwentong Dagat. Halika, pasok kayo. So, ayun nga guys, nakalipat na kami dito sa Kwentong Dagat, which is gusto niya kasi na-experience niya na nga dito before. Pero yun kasing pagpunta nila is nagte-tent lang sila. And year 2022 pa yun, at marami nang pinagbago. Ang room na to is called Talisay room. So it's good for 2 people. And then actually ito na 'yon, no. So may bed lang tapos may aircon. Tapos bibigyan ka naman ng key. So pwede mo pa rin ilagay yung mga gamit mo dito. Safe naman dito sa Kwentong Dagat. As far as my experience, no. And then we just got this around 2,900 pesos. So, may free light breakfast na siya. So, tomorrow papakita namin sa inyo yung complimentary light breakfast. And the good thing about this resort ay makita na mo agad yung beachfront siya. So, unlike dun sa una naming accommodation that we have to walk 10 to 15 minutes para makapunta sa beach. So, dito, ang bilis lang. So, beachfront siya. Tapos, maraming upuan na pwede tayong mag-chill kung ayaw niyong maligo or you just have to gusto niyo lang mag-usap ng partner nyo or ng barkada mo. Hindi ka naiinitan dahil may mga silong. Umbrella, oo. So, yun. And then, ang plus points din sa kanya kasi safe siya kasi may security. Meron ding lifeguard. Lifeguard, ayan. So, may nagbabantay sa inyo habang naliligo kayo. Basta siguro nasa harap lang kayo ng mismong beach, itong Kwentong Dagat, nakikita kayo. Ayan. So, hanggang 6 p.m. lang yung nila. From 6 a.m. to 6 p.m. lang yung advisable nila na maliligo kayo ng dagat. Parang na rin sa Coast Guard daw. Yun yung advice daw ng Coast Guard para safe. So, ayun, siguro mamaya mag-swimming ulit kami. Kahapon, di na namin kayo na-update, no? Nag-swimming din kami saglit, mga bandang 5 na yon. Then, yun, namin yung sunset. So, ang ganda. ayun guys,
nasa bus na kami, kaya hinihinaan ko din yung boses ko. Nasa bus na kami, so mga 30 minutes din yung inantay namin dun sa may palengke. Kasi dun sa sa palengke yun, yung may waiting shed. Doon nagsastop, parang bus stop, oo, bus stop siya. So, doon, mga 30 minutes din yung tinagal, no, bago kami. Actually, marami nang dumaan na mga bus. Pang-apat ata to yung sinakyan namin. Pero, pa-Olongapo lang kasi, hanggang Olongapo lang. So, hinintay talaga namin yung Pakubaw na diretsyo na para hindi na kami bababa. Pero, hihinto pa rin to ng Olongapo kasi may terminal doon. Meron na ng bababa din ng Olongapo, pero hindi na kami bababa, diretso na. Diba? Hindi na kami lilipat ng bus. So, yun lang yung kagandahan. Hindi naman masyadong matagal. Siguro dahil maaga din kami naghintay. Nakarating kasi kami doon 11 something, mga 11:10 ganun. Tapos nakasakay kami 11:40 something. Oh, ganun siya. So, nasa 30 minutes. And then, yun nga, siguro factor din na holiday kasi. So, maraming pumupunta na mga tao. So, marami din yung bus na pabalik, no, pabalik sa NCR, diba? So, ayun guys, nakauwi na kami. Finally, nasa bahay na kami. And, ayun, ilang oras yung natin? 5 to 6 hours pa din Kahit walang traffic. kahit walang traffic, no? Ah. Kahit nagbiyahe kami during holiday, no? It's April 9, araw ng Kagitingan. So, 5 to 6 hours pa din yung biyahe. And same naman din yung fare sa 5:30 pa rin per sa person. bus. So, wala pa rin naman pinagbago. So, yun lang. That concludes our Zambales trip. Liuliwa trip. Yes, and we hope that you will subscribe to our channel and we will continue to produce more vlogs for all Travel of you. vlogs. Okay, bye! Bye! Thank you for watching.